Magandang umaga. Marriage bans. Ferdinand J. Malilin, son of Robert Malilin and Luz Hamisolamin, will marry Ronaldine B. Panlaki, daughter of Ray Panlaki and John Abunos on April 10, 2021 in Santa Rita de Cascia Parish, Phelan Homes, Quezon City. Nelson P. Centino, son of Benaventura Centino and Maurelia Pagapulaan, will marry Teresita A. Baran, daughter of Bertoldo Baran and Juanita Alarce on April 22, 2021, here in Nuestra Senora Parish. Vito Rodrigo Ong, son of Rene Ong and Virginia de Leon, will marry Ana Monica Di Pasul, daughter of Antonio Di Pasul and Margarita Santos, on May 21, 2021, in Santuario de San Jose Parish, Green Hills, Mandaluyong City. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ni Benedicta Sioson, Estela Calantoc and family, Elaine Lim and family, Aleli Fajardo and family, Mr. and Mrs. Rebendante, Gloria Cabigas. Para sa pansariling kahilingan nila Flora San Diego, Nenet Sioson and family, Estela Calantoc and family, Elaine Lim and family, Leti Tamayo, Joe and Marley Limhoco, Alan and Marichu Valenzuela, Kevin and Sofia, Eric and Edwin, Alona and Taylor, Edgardo and Antonia, Nonoy, Pearl Rubio. Para sa kagalingan nila Beth Sorera, Luisa Norma Oberman, Kyle Sioson, Aurelio and Lucy Sanchez, Connie Asuncion, Nelly de Guzman, William Calantoc, Herminia Beltran, Carissa, Chichi Robles, Beth Fajardo, Julia Marie Caro. Para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Sonny, Remedios, Tirso, Rosa, Lilia, Kashana, Juan, Honorato, Daniel, Lilibet, Gregorio, Generosa, Bernie, Edita, Amanda, Daniel, Renato, Zenaida, Ruth, Maria Luisa, Gracia, Victoria, Josefina, Rudy, Chua Chong, Marites, Aisha Gail, Chodora, Sergio, Jason Joseph, Pedro, Wanaria, Boy, Jesus, Ricardo Sr., Marciana, Antonia, Celso, Ricardo Jr., Estrella, Mikoy, Segundo, Anselma, Carlos, Asuncion, Nestor, Amalia, Bong, Vincent, Herminia, Juan Santiago, Daniel Jr., Felix, Lucio, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Muli, magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid, gayon din sa mga sumusubaybay sa atin, nanonood sa ating online mass. Sa pasimula po ng pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas ay gagawin natin ang pagbabasbas sa mga palaspas. At ang mga nanonood po sa atin ay maaaring hawakan ang kanilang mga palaspas at sumabay sa rito na ating gagawin
para sa pagbabasbas ng mga palaspas. Dito po sa ating harapan ng altar ay marami tayong babasbasan ng mga palaspas na siya pong dadali ng ating mga kawan coordinators sa iba't ibang mission areas po natin at villages para po yung inyong matatanggap na mga palaspas ay nabasbasan na. Simulan po natin ang pagdiriwang ng pagbabasbas ng mga palaspas sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati sa kanyang pagpananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Sa lahat po ng mga nanonood, pakitaas po ang inyong mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa sunod na nayon. Sa pagpasok dooy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon.
at ibabalik din agad dito. Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, "Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag, purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulilang pagkamatiisin at pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay putas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob,
Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura, kumuha sila ng halamang matinik at ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo.
Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid na si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pinilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam na ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ng sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ng iyong sarili, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isay, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya." Pinalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nahawak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Gayon din sa mga pamilya, mga parokyano nating nanonood sa atin, sa ating parish Facebook page, para sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas. At para sa ating mga Katoliko, ang tradisyon ito ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas ay isang hudyat ng pagbubukas natin o ng pagsisimula ng pagdiriwang natin ng mga tinatawag nating mahal na araw. No? Mga mahal na araw na kung saan masasaksihan natin at sasamahan natin si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya nga po di po ba pagkatapos ng Linggo ng Palaspas, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, yung marubdob, masidhi
at matinding pagdiriwang natin ay ating gagawin sa pagdiriwang ng huling hapunan sa Huwebes Santo, yung pagpapako kay Jesus sa krus sa Biyernes Santo, at siyempre, yung kanyang muling pagkabuhay sa darating na Sabado de Gloria. No? Yung tinatawag nating Misteryo Paschal. Ang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Pero mapapansin po natin, no, sa ating liturhiya para sa linggong ito ng Palaspas, nahahati sa dalawa na liturhiya yung ating pagdiriwang. Nauna na dito kanina yung pagbabasbas natin ng mga palaspas. No? At bakit ba palaspas ang ginagamit natin? Or kaya naman kahit anong dahon na kung saan magsisimbolo ng pagtanggap natin kay Jesus. No? Dahil ngayon ngay nakapailalim pa rin tayo sa tinatawag nating ECQ. No? Limitado yung ating pagdiriwang, yung ating pakikiisa, pero mas makikita natin yung sakripisyo na gagawin natin habang tayo nakikiisa lamang sa ating mga tahanan, nanunood, at nakikiisa sa banal na misa, hindi lang para sa ating sakripisyo at kaligtasan, no? Pero para sa atin din, siyempre, na makaiwas tayo sa virus, no? Sa pandemya na pinagdadaanan natin ngayon. At mahalaga po yun na makita natin yung kahulugan ng mga palaspas na ating pinabasbasan or binasbasan bilang pagtanggap natin kay Jesus sa mga mahal na araw. Kaya nga po, di po ba yung palaspas na yan, kahit kayo ay nandiyan sa mga inyong tahanan, virtual, sa sinabi ng pari, sa sinabi ko na basbas, na panalangin ng pagbabasbas, bagamat yan ay hindi nawisikan ng tubig, yan po ay nabasbasan na din. Pinapaalala lamang sa atin na ang pagpasok natin sa mga mahal na araw ay hindi lamang simbolo ng palaspas. Sana po higit sa lahat, bukod sa palaspas na pisikal nating makikita sa ating mga pintuan, sa altar, no, kahit saan pa man natin nilalagay sa ating mga tahanan, sana mas makita natin yung kabukasan ng ating puso ng pagtanggap kay Jesus. Kasi yun po yung hamon talaga sa atin. Di po ba yung mga tao, nung tinanggap nila si Jesus, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, binawagayway nilang kanilang palaspas bilang pagtanggap. Pero sa kabalintunaan, pagkatapos ng pagtanggap nila, sila rin naman ang sumisigaw sa ebanghelyo natin na ipako siya sa krus. Kaya kung titignan po natin, baka ganun din ang nangyayari sa atin. Sigaw lang tayo ng sigaw na tinatanggap natin si Jesus, pero sa ating kalooban, galit na galit tayo kasi hanggang ngayon nasa pandemya pa rin tayo. Baka ganun ang sinasabi ng isip at puso natin, taliwas sa tradisyon na ginagawa natin ng pagtanggap kay Jesus. So sana makita po natin yung malaking kaibahan, yung simbolo lamang ng palaspas ng pagtanggap kay Jesus, kumpara sa puso na bukas at handa nating tanggapin si Jesus sa mga mahal na araw na ito. So yun po yung unang parte ng pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas. Yung pangalawa, binasa ko po sa inyo yung ebanghelyo na kung saan si Jesus ay pinahirapan, dinala sa Golgota, ipinako sa krus, namatay. At yun yung simbolo naman ng pagpapakita ng kababaang loob ni Jesus at ang pag-aalay niya ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kaya papansinin po ninyo, di ba? Linggo ng Palaspas, yung ebanghelyo natin ngayon ay mauulit yan sa Biyernes Santo.
na kung saan dadalhin ulit tayo sa senaryo na iyon. Ipapaalala muli sa atin yung hirap, kamatayan na tinamo ni Jesus para sa atin. Kaya nga sa pagsisimula ng linggong ito, para sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, mas pakaisipin sana natin yung sakripisyo na gagawin natin, katulad ng pagsama natin sa sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin. Pinapaalala sa atin ng simbahan, hindi naman natin kailangan saktan ng ating sarili para sabihin lang natin na tayo nagsasakripisyo. Hindi na tayo kailangan gumawa ng kung ano-ano pa para lamang masabi natin na tunay na tayo nagsisisi, nagtitika, nagbabago, o kaya naman para ipakita lamang sa atin yung marubdob na pagsisisi natin para tayo ay patawarin ng Diyos. Pinapaalala sa atin sa linggo ng palaspas at sa mga mahal na araw na si Jesus ay hindi nagkulang ng pagtanggap sa atin. Gaano man tayo makasalanan, gaano man tayo kalupit sa ating kapwa, gaano man tayo mag-isip kasama sa ating kapwa, gaano man kasama yung ating mga bibig na magsalita sa ating kapwa. Si Jesus hindi nangimi na magpatawad sa pamamagitan ng krus na kung saan doon niya ibinuhos at ipinakita ang buhay para sa atin. Sana po ang pagdiriwang natin ng linggo ng palaspas ay tunay na maging hudyat na tinatanggap natin si Jesus sa ating mga puso. Yung simbolo ng palaspas na binasbasan, winisikan ng tubig, mawawalan ng saysay yan. Kung pagkatapos naman, wala rin magbabago sa atin. Kung pagkatapos naman, magiging ganun pa rin ang ating ugali sa ating kapwa. E di para lang natin sinabing, nakikisabay nga lang tayo sa tradisyon. Pero yung malalim na pag-unawa, wala. At sa pagdiriwang natin, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, naway tunay na maging makabuluhan ang mga darating na araw. Ang paghahanda natin para sa pagdiriwang ng tinatawag nating Easter Triduum. Yung pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. At sana sa pagdiriwang natin sa susunod na linggo ng pagkabuhay ni Jesus, tunay na tayo ay magkaroon din ng panibagong buhay. Amen. Magsitayo tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Niloob ng Diyos Amang maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo. Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan si Jesus na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo.
Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinalilimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo ang sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alam na sagisag na bigay mong kaligtasan? Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo ay papakinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan,
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob.
namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapamakan. Samantalang aming pinananabigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin kami? Tulungan mo, O Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinapalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo pansamandali.
Mga ilang paalala lamang po para sa mga schedule po natin sa mga darating na araw para sa pagdiriwang natin ng Holy Week. Pagkatapos po ng misa ngayon, meron pa rin po tayong online mass ng alas 9 ng umaga, ngayong araw ng linggo, English Mass. Sa Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, ay meron pa rin po tayong online mass ng sa ganap ng alas 7 ng umaga. Sa darating naman po na Huwebes Santo, ang pagdiriwang ng huling hapunan ni Jesus ay gagawin din natin sa online mass sa pamamagitan sa ganap na alas 6 ng gabi. At sa darating naman pong Biyernes Santo, ang pagpaparangal sa krus na banal ay gagawin po natin ng alas 3 ng hapon. So yung mga makikiisa po sa atin online, manunood para sa pagdiriwang ng Biyernes Santo sa pagpaparangal sa krus na banal, kung kayo pa'y merong mga krus sa inyong mga tahanan, kung mas mainam po na kayo ay makapaghawak ng tigi-isang krus na pwede po ninyong halikan. Pagka sa pagsasagawa po natin ng pagpaparangal sa krus na banal, mas maganda pong ganon kaysa po yung isang krus at lahat po kayo doon nahalik. Mas mahirap po yung ganon kasi yung iniisip po natin yung safety ng bawat isa. So kung kahit ano pong krus na meron kayo, maliit man yan o malaki, basta personal ninyo, hawakan po ninyo yon sa Biyernes Santo at yun po yung inyong hahalikan. Pagkatapos naman po sa Sabado de Gloria, ang pagdiriwang natin ng Easter Vigil ay sa ganap na alas 6 ng gabi. So doon din gagawin natin yung mga pagbabasbas ng apoy, pagsisindi ng kandilang Paskal, yung pagbasa ng salita ng Diyos, yung pagsasariwa ng ating binyag, at syempre yung pagdiriwang din ng banal na misa. At syempre sa darating na susunod na linggo ay yung tinatawag nating linggo ng pagkabuhay. So magkakaroon din po tayo ng mga misa noon, alas 7, alas 9, alas 4 at alas 6. Pero manatili po tayong nanunood at sumusubaybay sa ating parish Facebook page para sa mga ilang anunsyo. Kasi po talagang minsan kailangan din po talagang mag-adjust ng mga parokya, lalo tigit ng ating diocese. Depende po sa panuntunan, sa guidelines na ibinibigay ng ating IATF. So nananatili po tayong sumusunod sa binibigay na panuntunan na iyon para din po sa kaligtasan ng lahat. At syempre para tayo po'y makaiwas sa COVID-19 virus, yung pagkalat. So manatili lamang po tayong nagdadasal, nagninilay, nagsasakripisyo para sa mga mahal na araw na ito sa pagsisimula natin ng Holy Week. At muli po, ang simbahan ay patuloy na humihingi ng tulong donasyon dahil ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Alay Kapwa Sunday. At ang Alay Kapwa po, yung mga tulong donasyon na binibigay ninyo, ay siya pong ginagamit natin para sa ating mga programa, yung mga social and pastoral programs natin para sa mga mahihirap. Lalo tigit ngayon na tayo ay muli bumabalik sa ECQ. So, natural, marami ang hindi muna makakapasok, kaya dapat ay matulungan natin sila sa kanilang makakain, lalo tigit yung mga mahihirap na walang-wala. Marami pong salamat. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ng pagpapala ng Diyos.
Ang Diyos amang maawain na nagkalob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwala ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin aming dalangin. Gabayan sa tuwing aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz, ibang biyahe, naway matupad, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay matatamo. Nuestra Señora de la Paz, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay matatamo. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje. Ipanalangin mo kami.